Morning po sa inyong lahat mga kabayan. Ako po si Johnny the Bagger, ang inyong abang lingkod. At pag-usapan po natin ngayon, ito hong ginawa ni Gutesa, Orly Gutesa na pag-atras. Ang tanong ko nga sino ang financier? At yung 150 million pesos ay para kanino? Kasi kung re-reviewin po natin yung video, makikita nyo, wala naman palang, sa akin in my understanding, parang wala naman talagang direkta na, eto para sa'yo. Ganun eh. No? Suriin po natin yung video mismo. Unang lumabas sa publiko si Orly Gutesa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, naghahatid siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Okay. Umigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Si Senador Dante Marcoleta ang nagharap sa pagdinig kay Gutesa na inilapit daw ng kaibigang si dating Congressman Mike Defensor. Pero ngayon, binabawi na ni Gutesa ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Pinilit lang daw siya ni Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Sa isang video, binasa ni Gutesa ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinipe ng manugang ni Defensor. Ayos. Dahil ganito ko kasi nangyari dyan eh. So yung driver ni Defensor, no, inimbitahan siya, pinapunta ron dyan sa venue. No, at puntahan natin yung venue na yan. Okay? Pakita ko lang sa inyo yung sinasabi nila. Eto, mga kabayan. So, ang sinasabi po dyan ni Marcoleta, just only 5 minutes away from the Senate. So, ito po yung Senado. Yan. So, Jokno Boulevard, lakad-lakad-lakad, then makakarating ka rito sa may kanto, sa may Diwata Pares. And then, ito po yung Manila Film Center. Then, sa tabi po ng Manila Film Center, ito hong Seascape pala. Yan, Seascape. Ay, sorry. Yan. Okay? So, ngayon, ang sabi pa ni Marcoleta dyan, ito daw ay malapit sa Sofitel. Ito po yung Sofitel. Okay? Kaya, sabi ko, obvious na yung lugar na yon at yung pag-uutal-utal ni Gutesa, maski nung humarap siya sa Senado, ay halatang halata po na hindi niya talaga kabisado pa yung script na kanyang i-deliver. Hindi ba't nagkakanda utal-utal pa nga siya doon? Kasi nga, ngayon po, nagbigyang linaw na ito palang script niya, yung on the spot na pagpunta niya dyan, yun na pala yun. Grabe itong mga taong ito talaga. Si Mark. Simula nga ng Senador Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na pinabit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Senador Marcoleta na pinabit na yun. Sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark. Narinig nyo naman, di ba? Dire-diretso siya nagtatagalog. Okay? Sa kwento ni Gutesa sa kanyang affidavit, narinig daw niya Ito na yung sinasabi ko sa inyo. tapa ni na Defensor at Marcoleta tungkol sa pera. Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan. Sabi. Wow. So, ibig sabihin niya, si Mike Defensor, no, una kasi si Gutesa pinagsulat ng kwento niya. Ngayon, yung kwento niya inedit. Tapos inedit ni Mike Defensor. Yung kanyang typist, yung kanyang manugang. Yan. So ngayon, ang ginawa, ito hong si Marcoleta ang proofreader. Siya yung taga-aproba. So yung kanyang script na dala-dala doon, napansin niyo yung pagpasok niya, di ba? Yung sa simula pa lamang. Teka ha. Ano yun? Okay. Yan. Pagdating niyo, may hawak na folder. Tapos nasa holding area siya actually ng kwarto o opisina ni Marcoleta. Okay? Yan. Publiko si Orly Gutesa sa pagdinig ng So fresh na fresh. Napansin ko na rin dati yan. Sabi ko mukhang bagong bigay lang sa kanya. Mukhang dumating yan dyan sa Senado na hindi niya pa nababasa yung script niya kasi kapansin-pansin yung pagkakahawak niya. At fresh na fresh
Normally kasi pagka ganyan, medyo may tupi na yan eh. Lalo na pagka mga lalaki, medyo natutupi nila yung nalulukot ng konti, yung folder. Hmm. At kung sarili mo namang kwento, hindi ka magdadala pa ng kopyahan, 'di ba? Kaya mong i-deliver. And after all, you'll be under oath naman. Oh. Kaya pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Mr. Marcolita na pinagit na yun. Sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog. Sa kwento ni Guteza sa kanyang affidavit, narinig daw niya ang usapan ni na Defensor at Marcoleta tungkol sa pera. Sabi ni former Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan. Sabi niya, pare, 150 million Kanino niya sinabi? Sino ang nagsabi ng pare 150 million lang masaya na tayo? Sino nagsabi nun? 'Di ba si Mike Defensor ang nagsabi nun kay Marcoleta. So ilan lang sila doon? 4. Siya, yung manugang ni Mike, tapos tong si Mike Defensor at saka si Marcoleta. Doon sa Japanese restaurant. Balikan natin. sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog. Sa kwento ni Guteza sa kanyang affidavit, narinig daw niya ang usapan ni na Defensor at Marcoleta tungkol sa pera. Sabi ni former Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan. Sabi niya, pare, 150 million lang, masaya na tayo. At ang matapos siyang basahin ng affidavit, sabi niya, Okay. So, wala hong direktang sinabi sa kanya na may 150 million pesos kaming ibibigay sa'yo. But in his understanding, meron siyang matatanggap na 150 million pesos. Right? At yun nga yung lumabas sa mga balita. Maging dun sa kanyang affidavit na kahapon sabi ko, binudol ninyo si Guteza. Kaya naman, yung mama ay nagturo, umatras na, nagturo pa. Ngayon ang tanong, sino ang dapat nakakausapin pa ni Marcoleta para doon sa demand or talent fee na 150 million pesos? Ang tanong, sino-sino po ang maghahati-hati dito sa 150 million pesos? 'Di ba? So Marcoleta ba yan? Definitely Mike Defensor at saka etong si Guteza. Yung nag-type niya, pwedeng TY na yun eh. 'Di ba? So ang tanong ngayon po diyan mga kabayan, sino 'yon? So meron isang taong kumukumpas. May nag-comment kanina yan sinasabi. Totoo, ako naniniwala ako na merong isang tao na kumukumpas. Nasa likuran nila, financier ng mga galawan. Sabi nga ng isa kanina, hindi naman maglalabas ng pera yan si Mike Defensor dahil hindi naman siya makikinabang pagka napatalsik si PBBM. Well, a sort of pakinabang meron din. Kasi nung panahon nga ni dating Pangulong Duterte, bagamat nakapaminsala noong 2020 sa bagyong Ulysses ang kanyang quarry sites dyan sa Montalban, nilubog yung ilang lugar ng mga barangay ng Quezon City na malapit sa boundary ng Rizal Province. And then yung Montalban, San Mateo at Marikina, and then some parts of Cainta and Pasig, Taytay, na puro putik. Galing dyan sa mga quarry niya. Pero hindi ho siya napanagot. Bagkos, nung huling check ko, nadagdagan pa ang kanyang sites. Okay? So bahala kayo na mag-isip kung sino po dyan. Sino po ba yung magaling magmanipula? 'Di ba? Yung magaling magmanipula ng mga bagay-bagay, yung kayang magpatalsik ng tao kahit na yung kanyang patatalsikin ay higit pa sa kanyang kapangyarihang taglay. 'Di ba? Hindi na ako magbibigay ng gender. I'm sure nagigets na ninyo kung sino yung... Kasi kailangan natin tingnan sa ganyang bagay eh, di ba? No. So, eto kung si Guteza, bakit po pumayag? Hindi naman po talaga ako hindi ako naniniwalang pinilit lang siya. Sundalo ho ito dati. Technical sergeant ito. Sanay ito tumaya ng buhay. Sanay din po siyang... ay nako, wag na nga. Tingnan niyo ang ginawa niya ha. Pumayag siya kasi in his thought, no? Kumbaga, hindi po siya pinangakuan ng direktang may pera ka. Bagkos, pinadinig. Kung meron pong pinaamoy, kung meron hong pinatikim, siya naman po ay pinadinig sa 150 million pesos. Pinatakam. Ang tanong, kapag ka nag-release ba ng 150 million pesos, o sabihin na natin meron kunwaring na-release. Kasi nag-evolve eh.
dumami yung Gutesa. Nagkaroon ng 18. Hindi ba't nabanggit niya rin sa grupo nila? Di ba? Oh. Ibig ko nga sabihin, sabi ko kagabi, kung gayon, buhay, may grupo kayo, samantalang wala na yung amo ninyo rito, lumayas na. Si Saldico, wala na kayong trabaho. Then may grupo kayo. So mayroong humahawak sa inyo. And then all of a sudden, di ba? Eto na, lumitaw si Gutesa. Oh. Tapos nababanggit din ang kanyang ang pangalan nito ni Mike Defensor. Then unti-unti itong umaamin. Noong una, ayaw pang umamin. Kalaunan, umamin na siya ay talagang sa una pa lamang ay tumutulong. Di ba? Oh. Yari kayo ngayon kay Gutesa, bumaliktad, hindi lang nagturo, may pahiwatig pa. Pag nagkaroon dito ng mas malalimang investigasyon, nako, kung alam niya kung sino yon, baka pangalanan pa nito ni Gutesa. Oh. Na hinahanap natin kasi puro sila Saldico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin. Diba? Kasi yung mga nag-aakusa, bakit nga ba kinailangan nila etong si Gutesa? Unang-una, hindi nila mapipin down si Martin dahil ang isang direktang nag-aakusa sa kanya kay Martin ay etong si Saldico. Lumayas, tumakas. And obviously, meron silang contact dito kay Saldico at talagang alam nila na hindi po ito babalik na ng Pilipinas ng ganun-ganun na lamang. Diba? So kailangan po nila ng isang tao na magagamit nila para ipin down etong mama. At eto na nga ho, si Gutesa. Diba? Sabi ni Matilda, pero dapat dapat kasuhan pa rin yan si Gutesa. I agree. Nagpagamit para guluhin ng gobyerno, para i-connect kay PBBM ang maleta. Tama ho kayo doon. Hindi ho po pwede na ganyang lumantad dyan, nagsalita, di ba? Tapos ang mangyayari, libre na sa kaso. Unless, may kakasuhang kasi dapat may kasuhan diyan yung mga nasa likuran, yung mga financier, yung director yung scriptwriter nila, dapat makasuhan yon. And then maging state witness si Gutesa. 'Di ba? Kasi isipin niyo ang epekto ng ginawa niya. 'Di ba? Katubas ng pagpapabagsak sa ating presidente. 'Di ba? Yung epekto nito sa ekonomiya ng pagkakaroon ng bad record ng ating bansa, na mismo ang Pangulo, ang pinsan niya pa na House Speaker, ang involved, ang tinuturo pa nila na siyang mga masterminds. Yan sa katarantaduhang yan. Diba? So yung nasa likod po niya, na pinahiwatig niya na kakausapin dapat ni Marcoleta para sa 150 million pesos, diba? Ito po ay talagang may pakinabang. No. Isa pa nga naiisip ko tuloy yung binanggit ni Jing Paras yung mga power hungry. Nalala niyo yung conversation na yon daw sa Malacanang, di ba? Hinihingi nila sila yung maglalagay ng mga posisyon, tapos kaya nabuwag ang unit team dahil hindi nakamit, hindi na ibigay yung mga hinahangad nila. So malamang sa malamang po mga kabayan, yun na nga yun, yung akin sinasabi. Sabi, political operator ni Gloria si Mike Diferencia. Totoo po yan. Di ba? Si Gutesa ang maituturo lang niya, si Marcoleta at Defensor lang. Ganun na nga, di ba? Pero eto, at least alam natin that there is somebody behind Defensor and Marcoleta. No? Na mas malawak ang kanilang tawag dito, ang kanilang reach. At hindi lang basta ang reach, talagang ibig sabihin yung naaabot. Hindi lang yun, kundi talaga hong may kapangyarihan, may kakayanan. Diba? Ang tanong nga dyan ng iba, sino ang tao, I'm sure nasagot na natin yan, sino yung gumawa ng script? According to Gutesa, etong si Mike Defensor. Ang nag-aaproba ay si Marcoleta. So settled na tayo dun sa part na yon. Diba? Pero yung sinasabi ni Gutesa, nako, alam niyo ho, yung pag-atras niya yan, kailangan may mas marami pa siyang ma-reveal dyan. Kasi I'm sure may nalalaman ito. Kaya nga ho, ito pilit nilang hinahagilap, pilit nilang pinalilitaw na patay na. Naalala niyo yun? Na pinatay si Gutesa, tapos sumunod hindi pinatay, buhay, malusog, healthy, at masigla.
itinatago lamang. Oh. Kasi nga, delikado kung mahahagilap nila si Gutesa. Oh. Kasi napansin ko nun, ginawa nito ni Gutesa, pumunta lang ng Senate, nagbato lang ng mga akusasyon, tapos noon hindi niya na pinanindigan. Lalo na yung notaryo pa, sablay. 'Di ba? Parang nagpagawa lang sa recto ng seal, tapos nakuha yung mga information, ayun na. Oh. Inano na nila, pinalitaw na eto mayroong legit na notaryo yung dokumento niya. Oh. Okay? Ay nako, sana sa madating na mga araw mapangalanan kung sino po yung nilalang na yan. Okay? Right, so alisin muna natin to. Yun. Umpisa pa lang na lumabas si Gutesa, nakita na natin, fake dahil kay Marcoleta. Correct. Diba? Yung kanyang, tsaka yung klase ng pagsasalita niya, yung pagdi-deliver niya. Diba? Napagtatawanan pa nga lang Mismo doon, nagtatawanan sila. Mga kabayan, bago tayo magtuloy-tuloy, yung di pa ho nakakapindot ng like button po natin, baka naman po. Okay, saglit Saglit. Okay, nawalan ako ng ilaw. Iba palang USB yung nakakabit. Now, mga kabayan, meron akong isa pang tanong dito. Teka, Sir Carlos, sabi niya, malapit na sana sa katotohanan. Kaso, isinali si De Lima, Jokno, Soto, Flavio. Sino si Flavio? Lacson. Diba? Kaya nga lalo pa naging kahinahinala, Sir Carlos, yung mga taong in-involved nila, ito yung mga may mga taga-House of Representatives na mga pumirma sa impeachment noong 2015, yung Sandro impeachment, 'di ba? Na naibasura ng Korte Suprema. Kaya masyadong ewan ko ba? Ang tingin yata kasi nila talaga hindi ito mauuwi sa korte, 'di ba sir? Kundi diyan lang sa lansangan magkakagulo na. Katulad ng nangyari nung kay Erap Estrada. Yung kay Erap Estrada ho, Father Flavi, ayun, thank you Faye. Kay Erap Estrada ho kasi, day 2 pa lamang according to Gloria Arroyo sa interview niya noon, pagkatapos niyang napatalsik at makapanumpa bilang acting president, ay nabanggit niya na day 2 pa lamang ng pag-upo nila sa pwesto ay sinimulan na nilang bakbakin si Erap. So 2 taon po yung kanilang ginawa. So akala nila ganun din magtatagumpay sila at this time. Iba na ngayon, 'di ba? May social media na. Nandiyan na yung mga tao nakakayanan na magsaliksik ng impormasyon. Mabilis yung daloy ng impormasyon. At saka kahit paano nadala na rin yung mga tao kasi may mga dati nang nangyaring ganito, 'di ba? Na sitwasyon, may mga akusasyon, tapos mamalayan mo na lang hoax pala yung mga info na binigay. Kaya hanggang ngayon, di sila nagtatagumpay, mga mukhang tanga lang. Nakailang version na ng people power. Mukha pa lang ni Marcoleta, di na talaga pagkakatiwalaan, masyado siyang atat noon sa pag-imbestiga. Yun nga 'di ba? Bakit kako sobrang atat kayo na mag-imbestiga, inagaw pa yung investigasyon, 'di ba? Ang ginawa ko kasi nila, lalo nang naging kahinahinala nang ipasok nila yan si Marcoleta, si Gutesa. Okay na yung daloy ng investigasyon, pinasukan nila ng Gutesa. Bakit? Para saan? 'Di ba? Right, Jel. Magaling sila magtanim ng intriga at witness.